Sound. Magandang umaga po sa inyo lahat. For the rest of February, we will have a two-part series, a mini-series sa Sunday School natin na pang-fill-in lang because I think I need more time in preparing sa ating series. I'm preparing for a topic patungkol sa Lord's Day. I have entitled it for Holiness and Happiness, and I want to recapture yung tinuturo ng Scripture from Old Testament to the New Testament, yung wonder and joy na ibinigay ng Diyos sa atin in blessing us, no, sa pagkakaloob niya ng Lord's Day. But before that, pang-shoe-in dito sa ating 2 weeks ay itong mahalaga rin na topic. Alam nyo na nag-aaral ako sa CBTS, and one of the subjects na kinuha ko ay ang Old Testament introduction, at doon I wrote an article about preaching Christ from the Old Testament. So I was kind of forced na mag-aral pa patungkol sa presence ni Christ sa Old Testament at yung importance niya, paano siya dapat i-preach. At I think hindi lang ito isang Christian or pastoral responsibility. I think napakahalaga nito para sa lahat ng mga Kristiyano, dahil whenever you hold your Bible, there is an Old Testament there. At kasama yun sa binabasa ninyo. And if you are the typical Christian, mas binabasa yung New Testament. Pagdating sa Old Testament, parang forest na hindi maintindihan, madaling maligaw, at madaling mawala. At yan ang gusto natin na i-rectify sa ating 2 linggo na pag-aaralan, Seeing Christ in the Old Testament. At gusto ko munang ipakita as an introductory lesson ay yung danger ng isang Christless Old Testament. In other words, what is the danger kapag ang Old Testament hindi natin siya nakita as the New Testament sees it. So I don't want na maging scholar or parang lecture type lang ito na intellectual, but I want it na maging devotional din siya sa atin sa ating Sunday School. So as an introduction, I want to remind you dito sa nangyayaring issue ngayon sa ating politics, na even yung mismong mga maka-administrasyon ay nag-aaway-away dahil sa People's Initiative. Ito ay merong marami sa mga kaalyado ng presidente, lalo na sa Kongreso, gusto nilang isulong yung amendment or revision ng Constitution. Ang laging bukang bibig ng presidente at ng mga iba pa ay economic provision lang. Marami kasing mga Pilipino ang sumasang-ayon na kailangan magkaroon ng kaunting pagbabago sa economy para makadagdag ito sa pag-unlad ng ating bansa, dahil masyadong restrictive at reactive ang Constitution dahil sa nangyaring martial law noong 1970s. Kaya naman pagdating sa issue ng kapangyarihan ay natatakot ang ating Constitution. But on the other hand, kung economic provision, siyempre ay sang-ayon ng marami, pero minsan ang issue dito yung trust issue, no? Kasi yung mga gustong gumalaw sa Constitution ay baka may balak, at yun yung palawigin ng kanilang termino, o kaya naman ay baguhin yung sistema natin at biglang magkaroon ng isang leader na hindi naman talaga inihalal ng mga tao. At yan ang kinatatakot ng marami, at dapat lang na matakot. You see, pagdating sa isang dokumento na napakahalaga na siyang nagsisilbing gabay at batas natin kung paano tayo mamumuhay bilang isang bansa, talagang pinag-aawayan kung paano i-interpret ito. Lalo na siguro pagdating sa Biblia. At kung ang Biblia ay 2 testamento, alam nyo ba na ang Old Testament ay binubuo doon ng 80 or kulang 80% ng buong Biblia ay Old Testament. Kaya hindi maaari sa isang talagang uhaw sa pagbabasa ng Biblia at sa pagrereforma ng kanyang paniniwala at ng iglesia
ay hindi ka magkakaroon ng tamang pananaw sa lumang tipan. Kaya naman, pupunta tayo sa tao na may pinakamagandang pananaw sa lumang tipan. At yan ay ang Panginoong Jesus. Nirecord ito ni Luke. Tama-tama ito pala sa sinusundan nating Sunday School last week, no, about sa biblical poetry na tinuro ng ating kapatid. So medyo nasa linya siya dito. Actually, include lang ako dito. Nag-decide ako nung Friday na ito yung ituro bago tayo pupunta doon sa mas malaki at mahaba na series on the Lord's Day. Sabi dito ni Christ or ni Luke, "And he said to them, O foolish ones and slow of heart to believe, all that the prophets have spoken, was it not necessary that the Messiah or the Christ should suffer these things and enter into his glory? And beginning with Moses and all the prophets, he interpreted to them in all the scriptures the things concerning himself." So, dyan mismo sinabi ni Kristo sa mga Emmaus disciples nung post-resurrection encounter niya, hindi nyo ba alam na binanggit na ito sa lumang tipan? At binanggit niya saan? Mula kay Moses, which is the Torah, the 5 books of Moses, and then yung prophets, the Nevi'im, and then susunod na dyan, papakita natin, babanggitin yung Psalms, which is the very first book ng Ketuvim, which is the writings. So, kaya nga tinawag silang Tanak. No? Sabi dito ni Luke, then he said to them, "These are my words that I spoke to you while I was still with you, that everything written about me in the law of Moses and the prophets and the Psalms must be fulfilled." So wag nating isipin ang tinutukoy lang niya dito ay si Moses and then specifically yung mga Psalms at yung prophets. Ang tinutukoy niya dito yung buong Old Testament because the Old Testament is comprised sa tatlong category. So, ibig sabihin dito, pinapakita dito ni Christ na siya yung laman ng lumang tipan at hindi nila ito nakita. Habang nandun siya, sinasabi na niya itong mga fulfillment o mafulfill sa Kanya. Kaya ang Panginoong Hesus ay mayroong isang napakagandang pananaw pagdating sa lumang tipan. Gusto ko kayong dalhin muna dito sa tatlong problema ng mga Kristiyano ngayon pagdating sa lumang tipan. Kaya again, maganda yung naituro last week para ma-encourage tayo na patungkol sa mga bagay sa lumang tipan, yung biblical poetry. Ito namang issue na ito ay patungkol naman sa presensya ni Kristo sa lumang tipan. Obviously, si Christ, yung kanyang pagkakatawang tao, nangyari sa New Testament, sa New Covenant Scriptures natin, nandyan yan sa Gospels, pero ibig ba sabihin nun, wala na si Kristo sa lumang tipan? So, meron akong nakikitang tatlong problema ng mga Kristiyano o ng iglesia ngayon. Number 1, yung tolerated neglect of the Old Testament. Ikalawa, yung total rejection of the Old Testament. At yung pangatlo, yung traditional Christless view of the Old Testament. So, tingnan natin ito, yung tolerated neglect of the Old Testament. Bakit ko sinabing tolerated? Kasi pag ikaw hindi ka gaanong maalam sa lumang tipan, parang okay lang. Naintindihan nila, after all, ay New Covenant believers tayo. Meron ngang isang kilala na preacher na ang kanyang ministry ay dinevote niya sa pagpipreach sa bagong tipan, sa New Testament. At tinanong siya, bakit puro New Testament ang pinipreach mo? Ang sagot niya ay dahil tayo ay tinawag na maging stewards ng New Covenant ministry. And by that, ang tinutukoy niya yung New Testament. Pero kung titingnan nyo sa Book of Acts, sinabi ng Bible that we should preach the whole counsel of God. Papaano magiging preaching of the whole counsel of God wherein ang Old Testament is comprising 75% of the whole Bible. And Christians are becoming increasingly unfamiliar with the Old Testament. Thank you. Nagiging increasingly unfamiliar na tayo sa lumang tipan, and this should surprise us because almost 80% of the Bible is Old Testament. Doon sa textbook na ginamit namin,
ay napakaganda nito, yung The World and the Word. An Introduction to the Old Testament ni Merrill Rooker Grisanti. Sabi nila, one need only review the curricula of the most denominational publishers or regularly attend the preaching services of the average church to realize the dearth of teaching and preaching of the Old Testament. The omission is all the more astounding and disturbing given the fact that the Old Testament constitutes nearly 80% of the Bible. This lack is not redressed even by churches that claim to have a high view of the Bible and that confess the ongoing authority and relevance of the Old Testament as Scripture. So, kita ninyo, bakit even ang mga members ay walang gaanong knowledge sa Old Testament, lalo na sa redemptive historical approach ng Lumang Tipan. It is because even the pulpits, they do not exert so much effort para ituro ang Lumang Tipan. Kung ang mga pastors nga, masyado silang immersed sa New Testament, which is good naman, pero kailangan whole counsel of God, di ba? Ang mangyayari is, how much more sa mga believers? Ang mga believers nito, mga Christians, uuwi sa bahay, magbabasa ng Bible, magsisimula sila ng Genesis, bandang January, matatapos ng Numbers, pagdating ng December. In other words, hanggang dun lang ang pagbabasa nila sa New Testament at sa Old Testament, hindi na nagpo-progress. Ang lagi lang nababasa sa Old Testament, ewan ko kung merong ganito sa inyo, ay puro Psalms, yan, Proverbs. Kaya blessing na meron tayong pagtuturo sa Genesis, no? At may mga series tayo sa mga nakaraan dito sa Old Testament, sa Book of Ruth. Ngayon may Lamentations tayo. In fact, ang dahilan bakit ko tinuro ang Genesis is because na-perceive ko sa congregation na bagamat naintindihan na may Genesis, pero yung foundational stories ng Genesis ay hindi gaanong napipicture at nagagrasp ng mga members. This is not of course to insult anyone or yung mga members natin. Meron naman tayong kaalaman. Ang gusto ko lang na lumalim tayo kasi foundational ito. At kapag foundational, hindi tatayo ang isang structure, ang isang bahay kung walang tamang pundasyon. Kaya the challenge here is that the Old Testament must be consciously treated by Christians as Christian Scripture. Ito yung hindi sikat na terminology natin. Ginagamit nyo ba yung salitang Christian Scripture? Hindi, di ba? Ang ano lang natin, Scripture or Old Testament. Pero, sa nakita ko na useful, ay remind natin ang sarili natin, ang Old Testament ay Christian Scripture. Kasi pag sinabi mong Scripture lang, ang mga Jews, pag tinawag niyang Scripture, ang tinutukoy yan ay Old Testament lang. Yan ang Scripture nila. Yan yung Bible nila. Kaya sa 2 Timothy 3:15, ang sabi niya, nung ikaw ay bata pa, natutunan mo na yung scriptures. At sa Greek is ta hieragrammata, which is the sacred scriptures, so the sacred writings. At yan ay technical term for the Old Testament. But for the Christian, we believe that both the Old Testament and the New Testament complete the Christian scriptures, which means kung ang binabasa mo lang ay New Testament, hindi complete scripture ang meron ka. Hindi po pwede, isipin mo, kung magbabasa ka ng New Testament at wala kang kaalam-alam sa Old Testament, magugulat ka. Magugulat ka, sino ba tong Abraham? Pag sinabi sa genealogy ni Jesus, sino ang mga ito? Bakit kailangang i-defend ni Matthew na sabihin na si Jesus ay papakitang anak siya ni Abraham, anak siya ni David? Sino ba si David? Sino ba si Abraham? Bakit ang issue dito ay Messiah? Bakit anointed? Bakit hindi Superman? Siguro kung galing tayo sa sci-fi world, ang kailangan natin Superman. Pero tignan mo, pagdating sa New Testament, ang binibigay sa atin ay Christos or Christ, which means anointed. Sino yung pinahiran ng langis? Sino yung anointed sa Lumang Tipan?
para magligtas ng kanyang bayan mula sa kasalanan. So, aside from being deprived of scriptural wealth, pag hindi tayo nahahasa sa Old Testament, the meaning and message of the Old Testament is also missed by many believers today. Pag narinig nyo yung Old Testament, lalo na sa mga Sunday school ministries ng mga ibang churches, sa mga bata, marami silang alam na Old Testament stories, si Noah, stories ni David, stories David versus Goliath, si Daniel and the lions, in the lion's den. Yun yung mga importanteng stories, at pag pinakwento mo sa kanila, ang ituturo nila at sasabihin nilang natutunan nila ay maging malakas sa panahon na magtiwala sa Diyos sa panahon na nakakaharap ka ng mga higante sa buhay. At ito yung nagiging problema. Namimiss natin yung Old Testament. Bakit binigay ito? At babanggitin ko lamang ito. Number one, ignorance of the Old Testament is ignorance to the background to understand the New Testament. Diba? Yan yung sinabi ko kanina. And then, ito yung dahilan bakit ko itinuturo ito. Nag-e-exert ako minsan ng maraming oras sa mga articles, ba't hindi ko ituro sa aking congregation. Merong inilabas ang GMA Theological, yung GMA, yung kanyang recent theological journal, ang kaming mga teachers doon, nagra-write kami ng mga articles namin at pinamimigay yon pag pastors conference, they're free. At ang aking entry dyan ay Preaching Christ from the Old Testament. And I said there, the Bible being one book makes the Old Testament the property of Christians, and therefore also of Christian preaching. It may have been a testament before the New Testament, but nevertheless a necessary testament. The new will not be understood nor appreciated without the difficult task of unfolding the foundation from the old. Ang sinasabi ko lang dito ay hindi talaga natin maintindihan ng New Testament kung wala tayong working knowledge sa Old Testament. At eto pa, tayo, pag nagbukas tayo ng Biblia ngayon at nag-share ng gospel at kukuha ng encouragement, o kaya pag nag-preach, usually, ang i-expect mo dyan ay New Testament ang bubuksan ng pastor o ng preacher o ikaw. Pero alam nyo ba, ang mga apostles, nung sila'y nag-preach, lalo na sa Book of Acts, they used the only Bible that was available to them. And what was that Bible? Wala silang New Testament. Yan ang problema ng New Testament people. They did not have the New Testament. So, ang meron sila ay Old Testament. Again, in my article, like their Lord, the apostles held to a high view of the Old Testament. In fact, it was the scriptures during their lifetime. To preach from the Old Testament was not a theological sophistication on their part or a convenient choice from the many options available in their epoch. No, preaching from the Old Testament was the only path for them simply because it was all they had while the canon was still in progress for completion. Those who preach in Acts can be appropriately called the New Testament preachers of the Old Testament. So, ang mga apostles natin, they are talaga the New Testament preachers of the Old Testament. At ito yung kailangan natin. Kailangan natin mga preachers, mga pastors who will preach, who will be New Testament preachers of the Old Testament. Ang ibig sabihin dito is, pag binuksan ng pastor ang Old Testament, hindi siya pwedeng i-preach as if wala pang nangyaring New Testament. Kailangan i-consider na meron ng New Testament. Ito yung sinasabi ni Graham Goldsworthy na malalaman natin next week. Ang sabi niya, pag nagbasa ka ng Biblia, hindi ka magsisimula sa Genesis at aalamin mo kung ano yung leading nito at kung ano yung kahihinatnan at kung ano yung meaning. Ang sabi ni Graham Goldsworthy, pumunta ka sa New Testament dahil nangyari na New Testament at alamin mo ano ang kahulugan nito sa New Testament dahil ang New Testament ang fulfillment. Siya yung flower, siya yung fruit, yung seed ay ang Old Testament. Pupunta ka kay Christ para malaman mo, ito pala yung ibig sabihin nung rock
doon sa 1 Corinthians 10. Yung rock doon sa wilderness na sinusundan nila, and that was Christ. Ito pala yung Exodus. Yung Exodus pala, it leads and points to the greater salvation of Christ. So hindi siya pwedeng gamitin lang na parang napaka-exciting na nag-part ang Red Sea para doon. Kaya ganito kahalaga ang Old Testament. And not only that, tingnan natin, number 2, ignorance of the Old Testament will hide from us the fuller understanding of the gospel. Alam nyo ba na hindi nyo maintindihan ng lubusan ang Ebanghelyo kung wala yung Old Testament? Yes, the New Testament can tell us the story of Christ, the salvation, pero yung whole understanding paano nangyari. Kasi ang sabi nga ni Augustine, the Old Testament is the New Testament concealed and the New Testament is the Old Testament revealed. Paano yun? Ang Old Testament ay yung New Testament na nakatago. Gusto mo bang ng New Testament na nakatago? Magbasa ka ng Old Testament. Nakatago yung New Testament. Gusto mo bang makita yung Old Testament na na-reveal na siya, na-interpret na siya? Yun, yung New Testament yun. So, complementary yan. Sa John chapter 5 verse 46, ang sabi ni Jesus, "For if you believe Moses, you would believe me, for he wrote of me." Kailan isinulat yung Genesis hanggang Deuteronomy, the Pentateuch? Sinulat ito around 1446 to 1406 BC. This is 1,400 years before Christ. Pero sabi niya, 1,400 years ago, si Moses, isinulat na niya ako. Di ba sa Leviticus, makikita mo dyan, si Christ pala, siya yung holiness, siya yung temple. Sa Numbers, siya yung scapegoat, siya yung napakaraming brazen serpent and all those things na means ng kaligtasan. And then, hindi lang yon sa John 8:56, "Your father Abraham rejoiced that he would see my day. He saw it and was glad." Di ba dito, medyo kung ikaw kausap ng Panginoong Jesus, sasabihin mo, napaka-creepy naman. Nandun ka na before Abraham was, and he saw you and he was glad. It only means na si Abraham, nung nandun siya, he was already expecting of the Christ. And that is, of course, the Lord. Now, secondly, the total rejection of the Old Testament. At ito yung problema. Marami sa kasaysayan, talagang naging negative ang Old Testament dahil they have avoided the Old Testament like the plague. Number 1 na dyan si Marcion. Kaya pag nagkaanak kayo, huwag nyo yung papangalan Marcion, ha? Isa ito sa famous and notorious na heretic sa Lumang Tipan. Hindi niya nagustuhan yung Old Testament at sinabi niya, ito ay anti-Christian. So, iba yung Diyos ng New Testament na puro pag-ibig at iba yung Diyos ng Old Testament na puro kasamaan. Declared that the Old Testament was not only unnecessary for the Christian but was even anti-Christian. Sabi ni Van Genderen at ni W.H. Belema, Marcion declared that the Old Testament came from the God of the Jews, who was at the same time the creator and the lawgiver, but that it no longer had any value if on the basis of the gospel one believed in the God of love who had revealed himself to Christ. So, ayan ang ginawa ni Marcion. Meron pang isa, hindi ko na nilagay niyang pangalan niya, si Celsus. Walang kinalaman daw ang Old Testament sa buhay ng mga mananampalataya. Pero alam niyo ang Old Testament, yung mga ethics niya at yung mga law nandun, may applicable pa doon dahil meron tayong kinikilalang moral law, the Ten Commandments. Kung mapansin nyo, even after the Old Testament, sa New Testament, ongoing pa rin yung New Testament, ay yung Ten Commandments. And then si Friedrich Schleiermacher, the father of liberal theology, siya yung nagsabi na ang Old Testament is not just as pre-Christian but as sub-Christian. Meron pang mga iba, sila Adolf van Harnack, na sinabi nila na
masyadong yung baggage ng church ngayon, hindi pa niya inalis ang Old Testament sa kanya. Pero ang pinaka-idol ng lahat ay si Andy Stanley na famously na nagturo na ang Old Testament kailangan daw ang gawin ng church i-unhitch na yung sarili niya mula sa lumang tipan. Iba tong si Andy Stanley, no? Kung sasabihin mo ng Old Testament di siya ganun ka-importante, he would only be like those heretics na mga sasabi mo, mga nire-reject ang Old Testament. Pero hindi siya, no? Version 2.0 ito. Kasi sinabi niya, ang dahilan daw kung bakit hindi lumalago ang New Testament church at bakit ang church ay marami pang mga hindi magagandang nagagawa, it is because nakadepende pa rin siya sa Old Testament. Then I said, Andy Stanley is one of the latest public figures to join the long line of Old Testament detesters. In one of his sermons, he stated that the Christian faith must be unhitched from the Old Testament because the many serious problems of the modern church are due to its incessant habit of reaching back into the Old Covenant concepts, teachings, sayings, and narratives. Amongst the many hindrances to our faith, he boldly claimed that the Old Testament is right up there at the top of the list. So, nakakahadlang daw sa pananampalataya, isa sa pinakamalaking rason dyan ay ang Old Testament. At yan yung pananaw nitong si Andy Stanley. Siguro may mga Kristiyano kayong kilala na they do not have this high view of the Old Testament, but they don't reject it. But these are the people who chose to reject the Old Testament at hindi natin sila pwedeng sundan dahil yung kanilang argument na ang Old Testament God is a capricious and isang berdugong Diyos, matagal na paliwanag yan ng mga mananampalataya. Yung let's say yung genocide, nakita natin sa Genesis na sinabi mismo doon kay Abraham, yung iyong mga descendants pagdating nila doon, they would yung mga Amorites hintayin na sila ay malipol. Now, akala ng iba genocide yun at napakalupit ng lumang tipan. Ang maganda yung sabi ni Derek Kidner, actually that is justice at yun ay merciful pa ang Panginoon dahil inintay pa niya yung 400 years bago niya i-enact yung judgment na yon. Kaya yung sabi ni R.C. Sproul, nagagalit ang mga tao kapag nakikita nila na nag-exercise ng sovereign power ng judgment ang Diyos. Well, in yun dapat talaga ang normal. The mere fact na madalang natin siyang makita, it is because withhold ng Diyos ang kanyang wrath. Kaya ito yung iwasan natin. Now, the third problem is the traditional Christless view of the Old Testament. I will speak more on the view na yung paano yung mali na pagtingin sa Panginoong Hesus sa lumang tipan. But for now, it will be sufficient for us to see yung Christless view ng Old Testament. Clarify lang natin, di natin sinasabi na itong mga taong ito, wala silang pananaw kay Kristo sa lumang tipan. By this we mean that for some generations now, the Old Testament is perceived to be a repository of spiritual anecdotes and moral story of faith and courage. I think in-address for sure ito sa nakaraang Bible Teachers Retreat. Kung paano natin tignan yung mga narratives sa Bible. Siyempre, pag sinabi natin na moral story, meron ba moral story doon sa story ni David? Of course. Merong moral kasi nagtuturo tayo ng morality. Di ba? We teach morality, we teach the Old Testament, the Ten Commandments. Kaya, there is truth to this. There is truth to this. Ano yung truth na yon? If we mean that the Old Testament really contains stories and anecdotes, yes, we believe na ang Old Testament, it is comprising with these spiritual anecdotes and moral story na pwede nating matutunan. So there is truth to this, but
let me say, the next, there is a great danger to this, because the Old Testament is not written by God primarily to be a moralistic book, reformatory book, but a redemptive book. Ang Old Testament, nung binigay yan ng Diyos, hindi yan ninintend ng Diyos na bigyan lang tayo ng kwento para ma-inspire tayo pag nadi-discourage tayo. Na halimbawa, nangihina tayo sa mga higante sa buhay, kailangan natin ng story ni David, bibigay niya. At yung halimbawa, para ma-accomplish natin yung task natin, kailangan natin ng kwento, ng katapangan, let's say ni Nehemiah. For example, kapag tayo ay nagiging hindi sumusunod sa kalooban niya, bibigyan niya tayo ng story ni Jonah. No, ang mga books na yan ay binigay sa atin bilang redemptive book. In other words, para ipakita paano tayo maliligtas, paano natin makikilala ang Diyos. As I said, first, we cannot transform the Old Testament scripture into a moralizing agent, while the Old Testament and any other biblical teaching is not ashamed of teaching its morality. It is not its main design. The Bible remains a redemptive book, not a reformatory book on behavior. So, hindi natin pwedeng gamitin ang Old Testament na ituro ito sa mga bata at sabihin lang natin, eto yung dapat nilang gawin at magpakabait sila o kaya magkaroon sila ng tapang o kaya naman mag-pray sila at yun na yung mangyayari. Sabi ni Brian Chappell doon sa kanyang book na Christ-Centered Preaching, dito tayo iiwas sa tinatawag na the deadly beast. Ano yung deadly beast? Yung mga messages na be like David. Again, there's nothing wrong na ginagaya natin yung good qualities ni David, but if we read the story of David at ang magiging message nito sa atin ay maging katulad ko dapat si David, matapang, matikas. No. Nung kalaban niya si Goliath, ang redemptive story ay ang kingdom ng Diyos under the threat of these uncircumcised Philistines, those people outside the covenant. At ang gagawin ba ng Diyos ay hahayaan niyang masakop sila at ipapakita ang covenant niya, hindi sila poprotektahan? So it is an issue of the faithfulness of God to His covenant sa Israel. Hindi patungkol sa pagharap sa mga higante. Kapag ginawa natin ito, gustong-gusto pa naman natin tayo yung bida. No? Parang napaka-assuming natin na when we read the Bible, ikaw si David, ikaw yung man of faith, maghintay ka mamaya si Abraham ka. Na after all ng ginawa ng Diyos ay siya pa yung nagawa na nagduda at natakot ng ganon. But this is the story of them. Kaya nga sabi ni Matt Chandler, hindi dapat makita mo yung sarili mo na si David doon. But of course, ang nakikita mo dapat doon, mas katulad ka ng mga Israelita na takot. And you need a champion. At alam natin sa bagong tipan, and that champion, the greater David, is Christ na siyang nagbigay sa atin ng tagumpay laban sa ating kalaban sa kaharian. And then yung be like Daniel, the highlighted covenant faithfulness of Yahweh in exile now becomes an inspiring story of heroism and courage. Pag tinuro pa naman ito ng mga Sunday school teachers sa mga ibang church, no, hindi naman dito. Yung si Daniel, talagang yung mga makikita mo doon yung kanyang courage na hindi siya magagapi, hindi siya maduduwag. Pero again, habang nakikita natin yung magandang dulot nun sa atin, let us not forget that the message is about Daniel is in exile. Kahit nasa exile ang people of God, ang promises ng Diyos ay hindi nag-stop. So, the point is that admiring the qualities of biblical stories has its place in studying the Old Testament, but we should never miss what the Old Testament stories point to. And that is the greater realities of the New Covenant or the New Testament in Christ. So, in Christ, we see a greater and better David. Yung sinabi ni David na, "My Lord said to my Lord,"
uh, sit in and make my enemies thine footstool. And then there is greater and better Daniel. So, ang gusto kong ipakita dito ngayon as the last part ng ating lesson is yung Old Testament na kita natin ngayon, importante pala siya. May mga nag-reject pala dito, 80% pala ng Bible ay Old Testament. And then, si Christ ay ginagamit ng maraming mga Kristiyano at mga pastor, ang preachers, ang Old Testament para ituro yung moralism, para maging mabuting tao. Ang kahinatnan ng lang yan ay magiging Pariseyo ka. Mga Pariseyo, they are good Old Testament readers. Pag binasa nila ang Old Testament, they are the ones na nagsusulong, be like David, be like Daniel. Sila yung mga tao na mag-iisip ng ganon. Pero you see, kung ang i-offer mo sa Old Testament ay magkaroon ng pagbabago sa ugali, yun lamang, nasa ng space ng grace, nasa ng place ng Espiritu ng Diyos o yung pagbabago na si Kristo. Di ba sinuturo natin si Kristo lang ang makakapagpabago sa atin. Kaya ito yung gusto kong ipakita na ang Old Testament, sabi ng isang author, may oxygen ng Old Testament at ito yung dapat natin langhapin whenever we encounter the Old Testament. So the question is, what exactly is the central theme of the Old Testament? May mga Christians, they say, Israel is the center of the Old Testament. Ang sabi naman ng iba, the Old Testament prophets. But you see, ano makikita mo sa Israel? Ang Israel ay nagpo-point toward to something sa New Testament, di ba? Ang mga prophets, they also point to something sa Old Testament, sa New Testament. Sasabihin mo, yung mga kings na good, ay yung kingly office, nagpo-point din sa New Testament. How about the priests? Nagpo-point din yon sa New Testament. Pag binasa mo yung Hebrews, makikita mo, ang lahat ng ito, sinabi doon sa Hebrews, ito si Kristo. Siya ang sentro ng lumang tipan at siya yung magiging enough na rason para mag-stay kayo sa church. Hindi basta-bastang iwanan ng Old Testament o yung Judaism. Kaya ginamit ito ng Hebrews para ipakita na sapat na dahilan si Kristo para sila'y manatili. So the New Testament explicitly appoints Christ as the central theme. Now, explicit yung word ko, no? Yung word na appoints. Bakit? Dahil laging issue ito, ang Old Testament, sino ba ang magsasabi? Sino ba ang pinakaano natin dyan? Theme. The Tanakh, from its beginning to its end point to the promised seed. Pag sinabi natin sa New Testament si Jesus, sa Luke 24, siya pala yung hinihintay na Messiah. Ang Old Testament is about Him. And then sa John chapter 5, siya yung nagte-testify, ang Old Testament ang nagte-testify sa Panginoong Jesus. That's from the New Testament. Sa Old Testament, kung mapapansin ninyo, ang buong Old Testament, it's all about the story of this anticipation. Di ba sa Genesis, nung nahulog sa kasalanan ng tao, Genesis 3:15, nung nahulog sa kasalanan ng tao, sabi doon, I will put enmity between you and the woman, and between your offspring and her offspring, and he shall bruise your head, and you shall bruise his heel. This is the proto-evangelium. Ito yung first gospel, at dito natin makikita yung kauna-unahan na prophecy kay Christ. As early as the fall of man, redemptive history started with Genesis 3. So, dito sa fall of man, nagsimula na ito at paano mangyayari ito, pinakita na si Kristo. Now, kung babasahin mo ang Genesis at ang buong Old Testament, kung hindi patungkol sa Genesis 3:15 ang mangyayari, you can say na hindi si Christ ang sentro ng Old Testament. Pero you see, the ending of the Old Testament is 2 Chronicles. At ano yung last verse ng 2 Chronicles? Eto, tingnan nyo sa verse 22. Thus says Cyrus, king of Persia,
The Lord, the God of heaven, has given me all the kingdoms of the earth, and he has charged me to build him a house at Jerusalem, which is in Judah. Whoever is among you of all his people, may the Lord his God be with him. Let him go up. Now, bakit ko nilagay dyan? Because in the Old Testament o sa Hebrew Bible, ang pinakahuling book nila is Chronicles. Pero ang totoo nito, hindi ang Chronicles ang huling sa history nila. Kung mapapansin nyo, ang ending ng Chronicles is the beginning of Ezra and Nehemiah. Kasi i-rebuild yung temple. Kaya sabi ni Cyrus, in-appoint siya ni Yahweh, at ito yung ibong mandaragit, hindi yung dito sa Pilipinas. At siya yung in-appoint at papadala niya ngayon sila Ezra, Nehemiah, sila magtatayo sa temple, yung isa sa wall. Pero bakit nilagay ng Tanakh bilang huli ang Second Chronicles? Bakit hindi yung Ezra, Nehemiah, yun yung pala yung pinakahuli na part? Kasi theological ang reason ng Tanakh. Ang Tanakh, pag tinignan mo ang fulfillment sa Ezra, Nehemiah, tinayo yung temple, tinayo yung wall, at na-fulfill ito, pero alam nila, hindi pa talaga fulfilled. So pag tinapos mo ang Bible, ang Old Testament sa Ezra, Nehemiah, magkakaroon ng perception na, ito na pala yung katuparan. Kaya ang ginawa ng Tanakh, hindi nila nilagay ang Ezra, Nehemiah sa pinakahuli ng Bible. Ang nilagay nila ay ang Second Chronicles, which is still, the last verse is awaiting for the promise of rebuilding the temple. Which only means to us, gusto niyang ipakita na sa Old Testament, from Genesis hanggang sa pinaka-ending, they are still waiting for the fulfillment of that man, of that Messiah na magre-rebuild ng temple. Hindi si Cyrus ang magre-rebuild. Hindi siya yung magfu-fulfill ng ultimate prophecy sa Old Testament. And which only tells us ganito kahalaga. Hindi nila sinunod yung chronological dating, ang sinunod nila yung theological, para makita that the last part of the Old Testament, bago pala, mamaya pala, malakay tayo, no? Yung last part ng ng Old Testament. But you see, napakaganda ng series title, naalala ko lang yung Before the Silent Years. Ang Before the Silent Years, di ba, ang Chronicles, para they are still expecting sa rebuilding ng temple, which tells us Christ is the central theme of the Old Testament who gives proper meaning to it. So pag binasa mo ang Old Testament ngayon at nagsimula ka sa Old Testament, baka mag-wonder ka, ano ito, ano yan. Pero pag nagsimula ka na sa New Testament dahil nangyari na, binigay na ito, makikita mo ngayon ay kakaiba. Ganito yan. Pag binasa mo ang Old Testament, hindi mo binabasa ang New Testament, parang black and white TV yan. Pero pag binasa mo New Testament and then babalik ka sa Old Testament, magiging color HD TV na yan. Yung ultra high definition pa. Kaya naniniwala ako sa sinabi ni Ted Donnelly, isa sa napakagaling na preachers na kamamatay lang noong nakarang taon. It is vital that we become convinced that the Old Testament above all is about Jesus Christ. He is its presupposition. The very word for testament, diatheke, links it with God's covenant, with the Son agreeing before the foundation of the world to come and redeem those given to Him by the Father. Christ is the oxygen of the Old Testament. He is the atmosphere without which it could not exist. Without Christ, not one letter of the Old Testament could have been written down. So kung wala si Christ, magbe-breakdown ng Old Testament. At that only tells us, mga preachers, magbe-breakdown ng lahat ng preaching and teaching natin if there is no Christ in our preaching, whether New Testament and Old Testament. These two testaments were written to
give glory to Christ, to reveal Christ. At alam natin, bakit ito pinupukpok, Pastor? Ano ba ang, bakit kailangan na makita natin ito? Because, sinabi ko dyan, Christ is the most Christ-centered interpreter of the Old Testament. Pero let me end by saying, the Old Testament becomes a saving book if we see Christ in its center. Ito yun. Pag binasa mo ang Bible, nangangailangan ka ng tagapagligtas. At alam natin, ang tunay na makakapagpabago sa tao ay hindi yung behavior, hindi yung spellbinding preacher, hindi yung dynamic preacher, hindi yung sigaw, hindi rin yung tahimik. Hindi yun ang nakakapagpabago. Alam niyo kung ano yung nakakapagpabago at nakakapagdurog sa puso ng tao kahit gaano katigas ang puso niya, kahit serial killer pa yan, kahit seared conscience yan, kapag nakita niya yung glory ni Christ. At yun yung trabaho namin. At yun yung hanapin ninyo whenever you read the scriptures, the Old Testament. Never forget that you are reading Christ sa Old Testament. So, let me end. To preach Him only from the New Testament is to do injustice to His majestic attributes and blinding glory. Von Rad is surely correct when he was quoted for saying, our knowledge of Christ is incomplete without the witness of the Old Testament. Christ is given to us only through the double witness of the choir of those who await and those who remember. So, kapag tayo daw ay lumalapit sa Old Testament, lumalapit tayo kay Christ. Kaya lumapit tayo sa Old Testament, basahin natin ang Biblia at napapalapit tayo kay Kristo. I hope na na-whet natin ang appetite natin for this topic. Next week, we will tackle yung paano yung mga wrong and right ways of seeing Christ. Ito ba yung allegorical method? Ito ba yung redemptive historical? That would be the last part ng ating magiging mini-series on seeing Christ in the Old Testament. Any question at this point? May question si Tatay Peter. Ayaw nga pala. Thank you po sa reminder. Thank you, Tatay Peter. Let's pray. Our Heavenly Father, we thank you for the blessing na receive namin, reminding us of the importance of seeing Christ in the Old Testament, lalo na ang mga sermons namin for today will come from the Old Testament. Ang mga sermon series namin are from the Old Testament. Genesis, Lamentation, and even Malakay mamaya. Nawa kami ay magkaroon ng awareness, consciousness, na ang sentro nito ay si Kristo at hindi lang ito pang pastor o preacher, pang miyembro ito as they seek to read the Word. Hindi sila ma-put off sa haba at sa details at sa pagiging ancient ng Old Testament, but they would have their appetites whet because Christ is there. Kaya nawa bigyan mo sila, kaming lahat, uhaw na makilala si Jesucristo dito. In Jesus' name we pray for all these things. Amen.